Alright, shoutout po sa atin lahat. Mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan po natin. At dito po sa ating issue ngayon ng pag-uusapan po natin itong mga insertion na napakalaki po ngayon sa House of Representatives. Alam niyo, nagugulat nga po yung ating mga senador, bakit may mga napakalaking insertion na ang pinag-uusapan is hindi na dapat magkakaroon ng insertion. Dapat kung ano yung inaprubahan doon sa plenary, kung anong inaprubahan ng version ng Kongreso at ng Senado, yun na lang po ang kanilang pag-uusapan. Yun na lang po yung kanilang pagdidiskusyonan. Pero ang nangyari po mga kababayan po natin, napakalaki po yung mga pagbabago, napakalaki po yung insertion na nalaman ng mga senador, particularly po dito sa budget ng DPWH. Kaya nga tinawag na King and Queen ng insertion ng DPWH itong si Speaker Bujide at the same time itong Chairman ng Committee of Appropriation na si Swan Singh. Totoo naman mga kabayan po natin, yung inakala natin na putya tapos na ito dahil wala na eh. Nabisto na yung mga insertion, nabisto na yung mga corruption, matindi pa eh. Lumalabas na talagang hindi sila kampante na walang insertion na nangyayari. Kaya iniisip po natin mga kababayan na yung ginagawa nilang insertion, mukhang ito na naman ang kanilang gagamitin for impeachment of Vice President Sara, lalong-lalo na tumututo na po ang impeachment para po sa February 2026. At yun nga, yung mga kaso na pinafile nila sa ombudsman, talagang kasado na. Ano, ipanoorin natin ang mga video ito, mga kabayan natin. Nagkakagulo sila, diba? Nawawin ng mga hayop. Kaya bibigyan nyo natin. But you know, we have the same of what to say. But I will be ganun lang. Kaya sabi ito, we put it on records. Zero organization. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang Ito, tinan mo nga. Tinan mo pati itong si Loren Ligarda, mga kababayan po natin, na nagwawala na rin. Dahil sa sobrang laki ng insertion, no, hindi niya akalain na, bakit may mga ganitong klaseng insertion? Akala po ba natin hindi na magkakaroon ng insertion? Akala po ba natin tapos na po yung plenary, tapos na po yung discussion doon sa House of Representatives at Senado? Bakit may mga ganito pa rin napakalaking insertion na nangyari? Particularly po sa DPWH. Kaya itong DPWH, nagpalit man po ng secretary, wala pa rin pagbabago eh. So talagang gusto pa rin nilang magnakaw. So ang nakikita natin na ugat ng mga ganitong klaseng insertion ay ang gobyerno talaga ni Bongbong Marcos. So hindi naman nila ipipilit ito, particularly po yung DPWH, kung wala po itong utos ng nasa itaas. Diba? Alam mo namang napakalaking iskandalo ngayon ang nangyayari po sa House of Representatives. Napakalaking issue diyan sa DPWH. So bakit ba nila talagang ipipilit itong may insertion? Okay, so play natin ulit. Dito may nasa the kabila. President's budget. That's why ayaw na ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Tama. 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here? Zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi liligay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, the last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's budget. That's why ayaw na ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come
to a senator during the plenary, isingit nyo to. Alam mo kung bakit ganito si Loren Legarda, mga kababayan po natin? Dahil ayaw na ayaw nga po nila na magiging issue na naman. Ayaw na ayaw po nila na sila na naman yung pagbubuntungan ng galit ng taong bayan. Kapag pinayagan nila yung mga ganitong klaseng insertion. Actually, naawa nga po rin tayo sa mga taga Mindanao eh. Kaya yung sinasabi ng taga Mindanao na dapat i-separate na po yung Mindanao sa Pilipinas, eh minsan may isip natin na magpapabor na lang. Bakit? Kasi, tingnan mo, yung mga proyekto na noon ay nasimula ni President Duterte, yung planado na, talagang kasado na, permahan na lang sa mga foreign partners po natin na magpupunto, kagaya na po ng Mindanao Railway. Hindi po ba? Ngayon ay kinansila po ng isang bangag na administrasyon. Kaya nakakagigil naman talaga. At ang matindi pa, pinopropose yan ng mga congressman from Mindanao, inagulat po sila, hindi man lang binigyan ng pondo. So ngayon, ang gusto kasi ni Ropos, ay gusto niya na ipasok sa pamamagitan ng insertion or tawag dito, not insertion, no? Ang tawag nila dito is amendment. So hindi papayag ang mga senador. Yan ang problema ni Ropos ngayon. Dahil hindi niya na pwede ito maisingit. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also agree with Senator Legarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our senator is probably in the next cycle for 2027, we should be able to have that. Na, If I may add, after this, let's organize the oversight committee so that we even, walang masama, we are consulted when they do their NEP. Masama ba yun? Hindi. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro infra, ba't kulang sa ganito? Example yung DND. Bakit ito, wala yung Mindanao Rail? Agree kami dyan. Ano mang priorities nila, di ba? Kaya hearing tayo ng hearing. Gawa tayo ng monthly oversight committee ng bicameral. Tanungin nyo yan kaagad. Sang-ayan ako dyan. I agree again with Senator Legarda. So when you come back now and tell us, nagbago na yung script, Gulo-gulo na, nag-away-away na yung mga pucha dahil sa mga insertion. So, obvious talaga na gusto pa rin nila magkaroon ng mga insertion. Dahil alam naman natin, ito yung source of corruption na pinagagawa ng mga hinayupak na ito. Ito na naman, tinan mo, nagagalit din itong si Senator Pia Cayetano dahil sa mga insertion, pagbabago-bago ng kanilang pinagagawa. Alam mo, sa totoo lang, bago natin i-play yung video, ito lang yung napakaganda po na mayroong live stream. Kaya noon pa man ay ayaw ng taga House of Representatives na magkaroon ng live stream sa bicameral report kasi nga po, mabibisto yung kanilang insertion. Tignan mo ngayon. Di ba? Ulit tayo. there's other reasons why hindi natin pwedeng babaan. Napakahirap kasi wala tayong enough time na i-communicate ng maayos sa taong bayan yan. Kahit ako, nahihirapan akong intindihin, sikmurahin because we made an across the board. Yun nga, it's a trust issue. Yes, and the people trust us. So we cannot just say, ibabalik yung presyo. I heard you, Mr. Secretary. Hindi totoo, ibabalik yung flood control project. I heard you. Hindi totoo. Lahat ng hindi totoo, I heard you. But simply putting back that budget sends the wrong message. And we know that. We know that. We are all communication experts in our own little ways. So I wanted it to be a So, tingnan mo. Diba? Gusto nila kasi ibabalik yung tinapyas, kung hindi ako nagkakamali, is 45 billion na budget po ng DPWH. So, kasama doon yung 36 billion na farm to market road na gustong ipasok muli nitong si Vince Dizon. So, talagang naghahanap po sila ng source of corruption. Kasi, siyempre, napag-usapan, nagkaroon ng discussion sa Senado na hindi naman na ito kailangan kasi yun nga po, nagiging source na lang of corruption. Bakit pa ipipilit ito? And pabor din po tayo sa mga suggestion ng iba po na dapat ipaubayan na lang po yan sa mga local LGUs, sa mga local government officials, itong pagpapagawa ng mga farm to market road para hindi na po mapupunta na naman sa DPWH. Tingnan mo kung gaano kalaki ang corruption na nangyari sa ating bansa. Kahapon lang may nag-return ng 40 million. Oh.
Imagine mo, sinasabi na wala tayong budget para sa school, wala tayong budget para sa education ha, wala tayong budget para doon sa health. Wala rin po tayong budget sa sinasabing pamimigay ng tulong sa mga nabiktima ng bagyo at lindol. Pero magtaka ka, ang daming pera sa mga miyembro ng DPWH at yung mga congressman, syempre hindi sila amin. So, ito, tuloy natin ang kapalang mukha ng insertion po na ito. A conversation amongst the Senate contingent, the House contingent, and DPWH sana. So, ito sana yung proper forum eh. Nandito na sana kami lahat ngayong araw eh. Kaya, ang ganda na sana, di ba? Lahat nandito na po kami. Pinipilit niya po kasi nakansila nga po. So, hindi papayag yung mga senador. And saludo po tayo sa mga senador na hindi pumayag na ibalik ang budget ng DPWH. So, probably magkaroon ng reenacted budget for 2026. Pero yung nakikita naman po natin, ipuno ng insertion at corruption, yung 2025. So, i-reenactment yung nangyayaring napakalaking insertion. So, komplikado po. Anyway, titingnan po natin, tayo naman ay laging nakabantay, laging nagmamasid sa ginagawa po nilang budget deliberation, particularly po itong napakalaking budget at source of corruption, itong DPWH. At pansin nyo, napakakapal ng pagmumukha ngayon nitong secretary po ng DPWH.